is now and papuri sa dakilang lumikay. Sumainyo ang pagpapala ng dakilang. Ang kapayapaan ay maghari sa lahat at bawat isa at mapuspos ang iyong kabuuan ng banal na pag-ibig ng dakilang lumikay. At magnawnaw sa inyong kalagayan ang kanyang kadakilaan. Mahayag ito ng walang patlang habang kayo naglalakbay sa kapatagan ng lupa. Magandang umaga sa inyo. Muli aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan. Bagamat maraming pag-aaral ang kinaharap ng bawat isa. Maraming pagsasanay ang kailangan harapin at bigyan ng buhay ng bawat isang kabuuan. Aking mga kapatid na nag-aaral, tulad ng winika sa kalagitnaan, ng apat na elemento ay umiilog sa kapatagan ng lupa. Higit na kailangan ipamahagi ninyo ang inyong natutunan. Tinapay na walang labadura na nagbibigay sa inyo ng kapanatagan at kapayapaan. Nagbibigay sa inyo ng kaalaman at karunungan. Na siya inyong magiging sandata sa inyong pamumuhay sa kapatagan ng lupa. Kung ang iba'y namumutawi lamang sa kanilang mga labi ang pagpuri at pagsamba sa dakilang lupa. Higit na kailangan mahayag ito sa inyong mabuting gawain na walang pagpunari. Laging itong iniwika sa inyo sa kalagitnaan upang makamtan ninyo ang tunay na salita ng buong may kapal. At winika nga sa inyo na ang kanyang salita ay pumapatay, na ang kanyang salita ay bumubuhay upang makilala ng bawat isa ang kanyang sambahayan. Kung dati ang kanyang kabuuan ay ang alitigtigin ng kanyang kabuuan ang siyang nananaig. At nang kumatok ang buong may kapal sa kanyang kalagitnaan at bigyan ng kuna at kanya itong binuksan at pinapasok ang dakilang. Kung magagayon, kung ito ay may isa sa buhay ng isang kalagayan, ang kanyang sambahayan ay magkakaroon ng kapanatagan. Maapula ang hibon ng laman at mabuhay ang tinapay na walang labadura na siyang magiging sandata at liwanag ng isang kabuuan sa pagpapahayag, sa pagsasabuhay at pagsasaganap ng mabuting salita ng buong kapal. Wika nga sa inyo aking mga kapatid na mag-aaral. Marami pang naglalakbay sa kapatagan ng lupa na hinahanap ang salita ng dakilang lumikay. Lingapin niyo ang kanilang sambahayan o ang kanilang kabuuan upang magkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang paglalakbay sa kapatagan ng lupa. Upang magkaroon sila ng kakontentuhan sa kanilang pamumuhay at pagpapahayag ng mabuting salita. Kayo'y binibigyan ng pangaral upang kayo'y matuto. Maisabuhay niyo ito na mayroong kayong kaalaman at karunungan. Sa ganon, ang salita ng Amay, tulad ng wikay, tulad ng sikat ng araw ito maglilingin sa lahat ng kapanahonan. Walang kadiliman o walang kapahamakan. Bagkus ang kapanatagan at kapayapaan ang siyang maghahari sa buong sangkaibigan. Winika rin sa inyo ng dakilang lumikay. Sa lahat at bawat isang nananampalataya sa kanyang kadakilaan, siya ay ating iingatan at kakanlungin sa kanyang paglalakbay. Ang lahat ng inyong mga bitbitin at daladalahin, tiyakin ng bawat isa na ang kanyang mga bitbitin at daladalahin na alam niyang nagbibigay sa kanya ng kabigatan at nawawala ang kanyang kapanatagan. Ilapag nito at ang salita ng dakilang lumikay. Wika niya, ang inyong pamatok ay inyong supitin at kayo'y sumunod sa aking likuran. Alala baga, ang kanyang mga pangaral ay nagbubugbog sa isang anak na mayroong kabutihan at kagalakan sa kanyang paglilingkod sa kanyang kapwa-tao. At wika nga ng dakilang lumikay,
sa lahat at bawat isang sumusunod sa aking likuran. Makikita niya ang aking larawan sa kanyang pagsasabuhay. Makikilala ng buong sangkaibigan na ako ay naghahali sa kanyang kalagayan. Ibinibigay ko ang kapanatagan at kapayapaan sa buong sangsinuko. Ibinibigay ko ang kaligtasan sa buong sangkaibigan. Kaya aking mga kapatid na nag-aaral sa kapatagan ng lupa, mahalag sa inyo ang mabuting balita ng kapayapaan at kapanatagan. At ang banal na pag-ibig ng buong may kapal, ang laging siyang inyong ibinabahagi sa mga gumagaw ng mga pangpa. Sumainyo ang kalakasan at kapayapaan. Sumainyo ang kagalingan at kasaganahan. Sumainyo ang liwanag, magpasuwalang hanggan. Aking mga kapatid na mag-aaral, kayo'y maglingkuran ng merong katapatan upang ang aking salita ay laging maglilingig sa lahat ng panahon. Ako ay isa sa inyo sa lahat at bawat isa. At ang aking salita ay mabubuhay magpasawalang hanggan. Kaya aking mga kapatid na nag-aaral sa bahay ng paralan ng dakilang wika, ihayag nyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat isang kabuuan mula ngayon at magpasawalang. Ang tinapay na inyong pagbabahagian ay katatagpuan nyo sa Mateo 23, versikulo 1 hanggang 7. Magandang umaga po. Sa Mateo 23 po. Sa 1 hanggang 8. Sa 1 po. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Sa 2. Ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Sa 3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinagngangaral. Sa 4. Nagbibigti sila ng mabibigat na dahilan at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga ito. Sa 5. Pawang pakitang tao lang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit na laylay ng kanilang mga damit. Sa 6. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Sa 7. Ang ibig nilang pagpapayagan ay sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Sa 8. Ngunit tulad ng wikas, kayo'y maglingkuran ng merong katapatan. Ang sino mang sa iyo'y nagluluklog sa maling landasin ay merong karapatan siyang matatanggap sa dakilang. Ang paglilingkuran ng katapatan sa isa't isa ay nagbibigay ng kaluwanan sa bawat isang kabuuan. Nagbibigay ng liwanag sa kanyang pagbagtas. Ngunit ang hindi nagbibigay at nagbabala sa kanyang mga kapatid at sila'y nililigaw sa kanilang landasin ay kahabag-habag ang kanilang kahihinatnan. Kayo na aking mga kapatid ay pinangangaralan.
Bawat pangaral ay pagmuni-munihin ninyo upang malaman ninyo ang inyong samahayan. Kung kayo'y inaatasan o inuutusan, kung kapatid ninyo na ito'y kaduluon ng inyong sambahayan, huwag niyo itong sukwitin sa inyong kabuuan. Bagkus, pagbagay niyo ang mga bagay na ito at ang salita ng may kapal na magbibigay sa inyo ng kaligtasan, ito'y sundin ninyo. At wika nga, ang taong nagpapakalalo o nagpapakataas-taas ay siya niyang nilalapag. Kaya maging huwaran kayo at tunay na kalarawan ng may kapal sa inyong pagpapahayag. At huwag niyo nang hangarin pa na ang lukmuan na inyong ninanais na kayo'y makilala sa buong sandaigdigan. Kung ito naman ay may halong pagkukunwari at hagupin sa pagpapahirap sa mga maralita at mga pangmang. Naisin ninyo ang mabuting balita na magbibigay ng buhay at mag-aakay sa inyong mga kapatid sa landas ng buhay ng kabanalan. Yan ang inyong asamin, yan ang inyong hayag habang kayo'y naglalakbay sa kapatagan ng lupa upang ang liwanag ng buong may kapal ang siyang maghari sa buong isang sinuko mula ngayon at pagpaswalihan. Aking mga kapatid na mag-aaral, tulad ng wika sa inyo, nang pumarito ang nakilang anak sa kapatagan ng lupa'y pumaroon sa bawat bahagi ng iyong sambahayan. Ang sino ang nagbukas ng pintuan sa kanyang kadakilaan ay magkakaroon ng kapanatagan sa kanyang pagpapahayag. Ngunit kung sino mang ang sa kanya'y nagbigay ng hagupit o pagkaila sa kanyang kabutihan, ay makakamtan din niya ang hagupit ng paghihirap. Hayagan ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa inyong sambahayan magpasawalang lahat. Mula ngayon, ang kapayapaan ay inahatid sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalang lahat. Magandang umaga sa bawat isang kabuuan. Ako'y mamamalam sa muling magbabalik sa ating pagtatalastasan, hayag sa inyo ang mabuting balita. Ako ang inyong kapatid, sa espiritu at katotohanan, bumabati ng kasaganahan, kapayapaan, pananapag, kalakasan, at ang kanyang presensya ay laging sumainyo magpasawalan. Banal na po siya ng Jesus na mamahal. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pwede po bang, meron bang si kapatid na Conching maaaring makabahagi sa kalagitnaan? Wala kang mic, si sir? Kapatid na Joy, baka kaya. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, gayon din po sa mahal na Ina. Magandang umaga. Para po sa aking pagkakaunawa lang, ipinapaalala po niya sa atin na tayo po ay maglingkod po sa Kanya nang wala pong
pag-aalinlangat at wala pong hinihinging kapalit. At ganun din po, lahat po ng ipinagkakaloob po natin sa ating mga kapatid ay manggaling po sa ating puso. Hindi po yung nagbabalat kayo lang po tayo upang may sabi po na meron po tayong ginawang mabuti. Yun lamang po, binabalik ko po purit na salamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, gayon din po sa mahal na Ina. Salamat po.